Hindi mapakali ang grupo. Napagdesisyonan nila Alejandro na magbiyahe pabalik sa bayan upang sunduin si Maria Labo at kumuha ng ilang importanteng kagamitang magagamit nila para sa kanilang pananaliksik tungkol sa mga demonyong gumagambala sa kanilang bayan. Ilang oras na rin nagbabiyahe sila Alejandro pabalik ng bayan ng San Miguel nang may naramdaman silang tila kakaiba. Di kalayuan sa kanilang pwesto ay biglang lumitaw ang mga malachi habang masamang nakatitig sa kanila. Hinabol sila ng mga demonyo hanggang nagpasya si Alejandro na bumaba sa sasakyan upang labanan ng mga malachi. Dahil rito, inutusan na rin ni Diego si Lucas na itabi muna ang sasakyan dahil hindi nila pwedeng pabayaan ang kanilang kaibigan. Sabay-sabay silang bumaba at umatake sa mga ito upang protektahan ang kanilang buhay. Hindi nila hahayaang masaktan ang kahit sino mang isa sa kanila. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alejandro ang pagkatake ng isang malachi sa kanyang likuran. Sumigaw ng napakalakas si Luna habang napapikit naman ng mata ang binata at hinintay ang pagkatake ng halimaw. 1, 2, 3. Ngunit wala siyang maramdaman. Dito niya dahang-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nasa kanyang harapan ang babaeng hinahanap ng kanyang puso. Si Maria Labo ay nakatalikod sa kanya at hawak ang ulo ng malachi na dapat kikitil ng kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kwento, nakita ng buong grupo kung paano tinagpas at kinain ni Maria Labo ang dila na nakabitin sa ulo ng demonyo. Nagulantang ang lahat. Hindi inaasahan ang ginawa ng dalaga. Gayunpaman, hindi maikakaila ni Alejandro na sobrang natutuwa ang kanyang puso na makita muli ang babaeng gusto niya. Tinawag niya ito Maria. Noong una, hindi siya pinapansin ni Maria dahil ito ay abala sa pagkain sa demonyo, ngunit nang tapikin na ng binata ang kanyang balikat, napahinto sa ginagawa ang babae. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan ng kagubatan. Nang sa hindi inaasahan ng lahat, mabilis na gumalaw ang dalaga at inatake si Alejandro. Sa sobrang lakas ng pagtulak niya sa binata ay tumalsik ito sa isang puno. Sumigaw sa sakit ang lalaki habang di naman nagdalawang isip si Luna na paulanan ng pana si Maria Labo. Mabilis na naiwasan ni Maria ang mga ito. Kinuha ng bawat isa ang kanilang mga armas at inihanda ang kanilang sarili sa pagkatake ng dalaga. Mabilis itong kumilos. Ramdam nila Diego ang hangin na umihiwa sa kanilang mga balat. Nagulat sila nang biglang tumakbo si Maria papalapit sa kanilang pwesto. Isa-isa niyang hiniwa ang mga talampakan nila upang hindi sila makatakas. Iwinasiwas naman ni Lucas ang daladalang kutsilyo para di na makalapit ang dalaga, ngunit agad niyang nahawakan ang kamay nito at binali ng walang kahirap-hirap. Ang sigaw ng lalaki ang nagbigay diwa kay Alejandro. Dali-dali siyang tumayo at lumapit kay Maria, di kaila ang mga sugat na kanyang natamo. Maria, ako to si Alejandro. Itigil mo na to. Lumiko sa kanyang harapan ng dalaga at dahan-dahan siyang nilapitan. Napuno ng nakakabinging bulong ang buong lugar kaya napatakip silang lahat ng tenga maliban kay Alejandro na nakatitig ng malalim kay Maria. Doon niya lamang napansin ang pagbabago ng itsura ng dalaga. Kulay itim ang mga mata nito, puno ng dugo ang kanyang bibig, at halos wala ng dugo sa kanyang mga balat. Ngunit kahit na ganoon ang itsura ng dalaga,
para kay Alejandro, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa kanyang mga mata. Tumawa ng malakas si Maria Labo. Hinawakan niya ang balikat ni Alejandro habang nakita ni Luna kung paano sinaksak ni Maria Labo ang lalaki gamit ang kanyang mahaba at matutulis na mga kuko. Napaungol sa sakit si Alejandro habang nagmamakaawa sa dalaga na ihinto na ang kanyang ginagawa. Nang maramdaman ni Alejandro na walang mangyayari sa kanyang paikipag-usap kay Maria, wala na siyang nagawa kundi halikan ng babae. Tila ba may kung anong bagay na nagpabalik sa muwang ni Maria Labo. Nagulat siya nang makita ang kamay na nakatusok sa dibdib ng lalaki. Naluluha na ang kanyang mga mata na mapagtanto niyang marami siyang ginawang masasamang bagay sa kanyang mga kaibigan. Pinagmasdan niya si Alejandro. Nakangiti ito sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Alejandro ang kamay ng dalaga sa kanyang dibdib kahit na masakit ito at alam niyang maraming dugo ang mawawala sa kanya. Pinunasan ni Alejandro ang mga luha ni Maria samantalang inutusan naman ni Diego na gamutin na ni Camela si Lucas dahil malala rin ang natamong sugat nito mula sa nangyari kanina. Maria, okay ka lang ba? Hindi na napigilang humagulgol ng dalaga nang marinig yun mula sa bibig ng kanyang kasintahan. Maya-maya pa, tuluyan nang nawalan ng malay ang binata kaya inalalayan na ni Diego at Josh ang lalaki papasok sa loob ng sasakyan upang magamot ng maayos ni Camela. Nagulat naman si Maria nang biglang lumapit sa kanya si Luna at sinampal ang kanyang pisngi. Kasabay nun ay ang paglabas ng maraming uwak sa iba't ibang parte ng kagubatan at ang pag-abalot ng masamang pakiramdam sa buong katawan ni Maria Labo. Agad niyang sinabihan si Diego na bumalik sa lugar kung saan nananahan ng mga tao at agad silang palikasin dito. Noong una, ayaw sumunod ni Diego. Nawala na siya ng tiwala sa dalaga. Hindi ako sasama. Susubukan ko silang iligaw. Lumikas na kayo habang maaga pa. At patawad. Nang mabalitaan ni Asmo Dios na hindi nagtagumpay ang kanyang plano na gamitin si Maria Labo, agad niyang inutusan ang kanyang pinakamalakas na tauhan na tapusin ang kanyang plano. Hindi pa rin siya makapaniwala na nawala ang sumpang ipinatong niya sa dalaga. Hindi niya malaman kung paano yun nagawa ng babae, ngunit hindi siya nababahala. Kayang-kaya niyang wasakin ang buhay ni Maria Labo, ngunit hindi pa muna. Gusto niya pang paglaruan ng dalaga, maging ang kanyang mga kaibigan. Tinawag niya si Beelzebub at inutusan niya itong dalhin si Maria sa kanyang harapan ng buhay. Sa kabilang banda, ginamit ni Maria Labo ang kutsilyo na hawak ni Lucas kanina upang sugatan ang sarili at patuluin ang kanyang dugo sa kabilang direksyon, malayo sa pupuntahan nila Diego. Tiningnan niya ang sasakyan na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Alam niyang maaring iyon na ang huling pagkakataon na magkita pa sila ng kanyang mga kaibigan. Iyon na ang huling pagkakataon na magkikita silang dalawa ni Alejandro. Huminga siya ng malalim at mabilis na tinahak ang kabilang direksyon, malayo sa kanyang mga kaibigan, habang daladala ang galit, puot at luha na tuluyan na niyang hinayaang makawala pa. Nang makarating si Maria Labo sa bayan ng San Miguel, nagulat siya nang madatnan nitong napakatahimik. Wala na ang mga demonyong sumasalakay, ngunit wala na rin ang simbolo ng buhay sa loob ng bayan. Parang abandonado na ang buong lugar, ngunit hindi niya mawari bakit pakiramdam niya hindi lang siya nag-iisa.
Nakarinig siya ng mga malalaking yabag sa kanyang harapan. Bagamat natatakpan ng hamog ang nilalang, alam niya na agad na wala siyang laban dito. Ngunit, napapagod na rin siya kakatakbo. Hindi maaaring mabuhay sa takot ang mga tao ng kanyang bayan. Kailangan niya lumaban para sa kanila kahit ang buhay niya pa ang maging kapalit. Dito niya na nakita ang demonyo sa kanyang harapan. Meron itong malalaking pakpak na maihahalin tulad sa isang paniki. Ang mga mata nito ay pula at meron siyang nakakatakot na mahabang pangil. Ang kanyang balat ay tila ba naaagnas na ngunit hindi makakailang, meron siyang tatanging lakas. Hawak-hawak niya ang isang ulo ng tao. Inihagis niya ito sa harapan ni Maria. Sumama ka sa akin o sapilitan kitang dadalhin kay Asmodeus. At sa uling pagkakataon, napaluhod si Maria Labo. Sasama ako.